Welcome to Mrs. Utangeras Review because utang is life, so let's utang responsibly. Disclaimer, hindi ako bayan para gawin itong mga reviews. Ito ay base sa personal na experience. Ito ang mga ola na ayaw mag-advance or full payment. Kung may bala kayo mag-reloan, please watch this video para hindi masayang ang mga bayad ninyo. First is Cash Shallow. Ito ang loan history ko kay Cash Shallow. Papakita ko lang ito due in 6 days. So babayaran ko na siya. Huwag muna i-accept ang loan offer after magbayad. Literal na 24 hours after ka magbayad, babalik if gusto mo mag-loan ulit. Pero ito na nga, napaaga masyado kasi ang naging result, lumiit ang offer, naging 1,000 pesos na lang, single payment for 37 days. Therefore, napaaga masyado ang pagbayad ko or napaaga naman ang pag-apply ko ulit ng loan kay Cash Shallow. Sinasabi ng Cash Shallow palagi 3 days before dapat magbayad. And I guess based on my experience to be safe, mas sure ang pagtaas ng loan amount if gusto mo mag-loan ulit after 2 to 3 days or patagalin mo muna talaga. Next is Happy Cash. Wag na wag kang mag-advance payment dito kasi hindi ka makaka-reloan. Ang mali ko, palagi ako nagbabayad ng maaga hanggang umabot sa available na amount na ito. Natatag ka ng system kaya hindi ka na makakaborrow. Bibigyan ka ng date na pwede ka makahiram pero wag kayo umasa kasi masasaktan lang kayo. Hindi maaasahan si Happy Cash. Again, huwag kayong mag-advance ng bayad, sundin palagi ang repayment schedule. Magbabayad sa Happy Cash sa due date mismo kasi hindi ito nagpapa-reloan if may record ka na naka-advance payment na. Tapusin nyo na lang ang pagbayad ng loan and mag-antay na lang if may offer sa huli. Next is palaging nangaharas kahit 1 day pa lang before ka mag-due date. Ito ang style ng XL Cash sa mga collection agents nila na payment reminder palaging abusive at nagtitreten. Ang aga-aga pa lang 1 day before due date, ito na ang bungad kaagad. Ang XL Cash gusto niya magbayad ka 2 days or pag 1 day before date, makakatanggap ka na ng abusive harassment text. So ito nagbayad ako and mind you, ayaw niya na sinabay ko pa yung isang malayo pa ang due date. And ito ang nangyari, may pa-offer na 11,000 pesos. Nag-check ako if agad-agad makaka-reloan, so apply now. Processing your request. Thanks for waiting. Ayan, under review na. Normally, pag nag-apply kayo kay XL Cash, malalaman mo agad na approve kasi magsisend agad yan ng message na na-approve ka and matatransfer na agad ang loan. Pag hindi, meaning your application was not successful this time, so kailangan kong mag-reapply after sa date na sinabi ng XL Cash system. Sa Peso Loan naman, pwede ka magbayad sa due date mismo kasi wala ka na mga aasahan na reloan nito habang may utang ka pa. Mag-message lang yan sila sa'yo. Kung may Cashify ka naman, wag na wag kang mag-advance payment. Magbayad ka lang palagi sa due date mismo. Walang kasiguraduhan if naka-advance payment ka na kahit good payer ka pa, ang pa-reloan kay Cashify. Mag-stick ka lang sa due date mismo kasi baka may chance ka pang maka-reapply. Ang payment reminder or 3 days pa lang tatawag yan mula umaga hanggang gabi, robot calls, and text, email reminders. Since may record ako na naka-advance repayment, hindi ako nakaka-reloan. Please settle the payment before applying. Ang style naman ni OLP or Online Loans Pilipinas, 10 days pa lang, nag-i-email na yan siya, ipababayad na ang na-loan sa OLP. Nag-advance ako ng bayad at ito hindi na ako na-approve. Although wala naman akong clinic na maglo-loan ako ulit. Automatic na rejected na ako. And warning ko na din sa inyo, uso din sa collection style nito ang abusive threats na magpo-post ko na ng selfie mo at yung ibang mga umutang ng selfie nila. Nabura ko yung email pero alam ko OLP lang ang may malapit ako ng due. And ganito sila lalo na pag first time mo. So if may natanggap kayo ng email na ganyan, OLP yan. Next naman, one hand, gusto niya magbayad ka 3 days and makaka-reloan ka pag lagpas 1,000 or more ang nakalagay sa available limit. Pakita ko itong sample na ito. Magbabayad ako 3 days left. Ito since less than 1K, ito ang magiging message. You currently have unpaid loans. Please settle before applying. Point out ko lang to, ayaw din ni One Hand magborrow ka tapos 1 month repayment lang. So ito, kakatapos ko lang magbayad, meron na akong available limit na 3,289. Borrow now. Gusto ko sana 1 month lang para matapos na agad and magaan lang naman. Get cash now. Walang lalabas na withdrawal method. Nag-type ako na Lazada, Wallet, Maya, or GCash, wala pa din. Since hindi ko pa alam, nag-exit muna ako.
And binalikan ko, so nag-increase to 3,789 and pwede ko i-borrow. Pwede lang siya ma-transfer sa Lazada wallet basta 2 to 6 months ang installment plan. If makaka-experience ka ng ganito, alam nyo na ang gagawin. Tumawag ako sa customer service ng one hand. Hindi din nila ako nasagot about it. Moving on, sa FT lending naman, always pay lang sa due date mismo and revolving credit naman ito, so pwede mo i-get cash now agad. Meron din itong limit boost offer, sa example ko worth 99 pesos, pwede ko bayaran via QR. It's up to you naman if mag-reloan ka or hindi mo pagagamitin ang available revolving credit limit mo. Ang pang-last ko sa video na to ay Finbro. Pwede ka magbayad sa due date mismo, yung payment if hindi mo kaya may pa-extension na pwede mo ma-avail, but take note, hindi mababawas ang amount sa total loan mo. Kaya hanggat maaari magbayad ka ng buo, and wag kunin ka agad or mag-reapply after 24 hours na sa pagbayad para hindi bababa or liliit ang loan amount for you. And that's all for now. Gagawa ako ng part 2. Please feel free to comment if may tanong kayo. Also, paki-follow din si Ms. Utangera's review. Thank you and see you sa next video.